Dahil tinalo ng kanyang ka-teammate na si Ferrugia, itong si Wesley, baka naman gigil match si Wesley. Buhay na buhay ang fighting spirit niya. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Gayon naman, nako, matindi itong laban ni Wesley. Ito yung sinasabing kontrapelo. MVL, laging tumatalo sa kanya. Pag yan ang kalaban niya, talagang hirap siya. Tumatagilid talaga ang bangka. Pero this time, dahil tinalo ng kanyang ka-teammate na si Ferrugia, itong si Wesley, baka naman gigil match si Wesley. Buhay na buhay ang fighting spirit niya. Yan ang aalamin natin, pag-aaralan natin. At sa end part po, pakita ko ang standing. Ang ginawa ni MBL, nag-E4. E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4 this time. Yung mga huling laban nila, Bishop B5 ang ginawa ni MBL, Ruy Lopez na pinapasok yung Berlin eh. Pero this time, Gioco Piano, tingnan natin, D3, D6, Castle, A5. Yan ang napusuan ni Wesley discarding ngayon. Dahil sa mga ibang line, nag-A6 lang eh. Kumbaga parang pinoprovoke pa nga ang white to play B4, tapos tatago lang sa A7, may mga ganong linya. Pero this time, A5 talagang as in pamigil kaagad sa B4 at nag-Knight BD2, Castle, H3, H6, Rook E1. Ayun, yung F1 square para mabakante sa typical na maneuvering na ginagawa ng Knight dyan. A4, ayun, kinain po ang space ng queenside. Oo nga naman sa ibang mga pagkakataon ini-A4 ng puti yan para pantay ang space sa queenside, pero this time kinain ni Wesley, edi mas maluwag nga siya mamaya. Nag-Knight F1, Bishop D7, pagka ganyan, magda-Knight A5 talaga. Didepensahan yung pawn at yung Bishop talagang i-exchange yan. D4. Okay, dahil naamoy ni MBL, ganyan ang gagawin mo teka. Nag-D4 para kagad mayroong aatrasan ang Bishop kung sakasakali mga takihin yan. Bishop B6, Knight G3, Rook E8, Bishop E3. Ayan, para sapat na sapat ang control sa sentro, develop, E takes D4, Knight takes D4, at nag-Knight E5. Ayan, bookline pa ito mga kamatsas, wala pang bago. Pero, teka muna, para mas maliwanag po, what if Knight takes E4? Kumbaga parang, teka muna, lalamang ng isang po ng black dyan ba't hindi yan ang ginawa? Ang gagawin po, Knight takes E4, Rook takes E4, and may simple Bishop takes F7. Na walang magagawa dito, kundi iiwas na lang. O, hindi, baliwala din pala yung kain dito, di ba? Kasi kung kakapture dyan, may Queen F3 check Yun ang mabigat, mga kamatsas. Got mabi. Okay, balik tayo. Kaya hindi pwedeng basta-basta kakapture sa E4. Kaya nag-Knight E5 lang si Wesley. Bishop F1, Knight G6, Knight F3. Dito pa lang po nagkawalaan sa main road novelty ni MBL. Dahil sa mga nagdaang laban, Knight C2 po ang palagi ang ginagawa dito. Simpleng hamon lang ng bishop to bishop. Okay, pero balik tayo. Knight F3 novelty, nag-Knight takes E4. Ayun, medyo dito parang nagtaka si Wesley. Kinagat na niya yung E4. Teka muna, one pawn up na to Knight takes E4, Rook takes E4, Bishop takes, Rook takes E1, Knight takes E1, then C takes B6. Ayan, dito po, kung magbibilangan tayo ng pawns, may extra pawn dito si Wesley. Yun nga lang, ang pangit ng pawn structure. Pangit yan. Mahina yung B6, yung D6 mahina. Pero tingnan natin kung ano ba ang, papaano ba. Ayun, Queen takes. Ang bilis lang palang mabawi, Bishop C6. Pero grabe naman ang activities ng black. So walang problema when it comes to development sa usapan. Rook D1, Queen G5. Itong Queen G5 may malalakas na paparating. Knight H4, Knight F4. Ay, nako, ang lalakas niyan. Queen D2. Samantalang si MBL, teka muna, queen to queen tayo. Knight F4. Ayaw ni Wesley ng queen to queen. G3. Ayun na. Okay, pero hindi pa rin naman queen ang pangka-capture,
Knight E6. Nako, nahuli na. Ayun. Nakuha ang gusto. H4. Knight F3 check. O, yan pala gusto mo ha. Hindi lubos-lubos na ni Wesley. Sige, palitan na lahat. Rook D6. Para naman pabagsakin ang pawn sa B6. At nag-Bishop C6. Hindi pwede. Hinarangan. Bishop G2. Pinowersa na naman ang exchange. Rook C8. A3. Ayun, para mailagay ang mga pawn sa opposite color ng bishop. At the same time, para maiwasan na rin po yung bitaw ng A3. May mga ganyang gagawing sacrifice para humina ang pawn C3. Kaya inunahan na kagad ni MBL A3 and nag-King F8. King must be active mga kamatyas. King E7 ang target. King F1, ganun din. King E7, Rook D4 and B5 para manatiling solid. At nag-Bishop H3. Okay, inatake muna. Kasi dito mga kamatyas, kung kakapturin po ang bishop, very easy eh. Wala eh, kakapturin lang yan eh. So, aayos pa yung pawn structure, mawawala yung double pawn. Kaya, naisipan ni MBL, iwas muna Bishop H3 threat, and Rook F8. Ayan, dito po no sa endgame na kaalaman. Dito kasi baka mapaisip kayo, Coach, bakit ayaw mag-Rook D8 para ipalit na lang? Nako, medyo delikado black dito mga kamatyas. Delikado. Alam nyo kung bakit? Unang-una ang pawn structure, tingnan nyo, nasa dark squares, opposite sa bishop. Tapos, etong queen side, nako, masasapul yan mamaya. Ang nakakatakot dito, baka mamaya, biglang magapang yan dyan, maposisyonan, nako, delikado. Delikado, iba yung pakiramdam ko dito sa endgame na ito, baka mag-collapse ang black dyan. Slightly better lang ngayon, sa computer engine, pero malaki ang posibilidad sa human nerve, baka mapilit eh. Baka may mga hilot-hilot na kung ano pa gawin ng puti eh. O kaya dito, tama yung decision dito ni Wesley, Rook F8. Total, wala rin namang mga pasok, hindi kailangang i-neutralize muna ang tore. Okay, nag-Bishop F5, Rook E8, o nakiramdam lang si Wesley, Bishop D3. Naku, eto na. Eto na ang kuntirya. Identifying your opponent's weak point na identify ni MBL, magandang atakin yung B5. Rook B4, pababagsakin. At nag-King F8, H5. Kain muna sa space ng king side paunti-unti. So dito kasi baliwala itong Rook B4, lalabas threat lamok pa yan kasi may Rook E5 mga kamatya. So hindi pa dapat katakutan yan. So dito naka-reserve naman yan, nag-H5 muna. Kain space muna. Rook E5 threat ang pawn, Bishop E2, depensa. Ayun, pang-equal na no. Capture. Kaso kailangan una Rook B4. Atake, at the same time, depensa, and the Rook E5, atake, depensa. Okay, so ito na, ang kaalamang Rook and Pawn ending. Ayan, sa mga gusto pong mag-explore at lumawak ang kaalaman sa endgame, marami po tayong mga pinopost na videos, mga endgame drills sa ating Facebook page Kamatyas. Mag-follow na po kayo doon at mapapanood nyo yung mga endgames natin. Okay? Nag-F3 si MBL para matibay ang pawn structure. Nag-F5. Tamang-tama na naman ang timplang ginawa ni Wesley para basagin ang king side. King G3, King E7, Rook D4. Nilagyan ng bakod. Bakit? Baka makalapit? Capture, Rook E5, King F4, and Rook G5. Ayan. So dito naisip ni Wesley, basta stay lang ang tore sa pip trunk. Walang makakain dito si MBL. Wala nga. Basta mag-stay lang dyan. Nag-Rook D1, Rook C5, Guardiado. Rook D4, Rook G5, Rook D1, Rook C5, Rook D4, and Rook G5. Ayun, buti na lang. Hindi napiga ni MBL si Wesley. Lagi kasing napipiga si Wesley nito. Kontrapelo niya to eh. O, kahit pa paano na iba-iba ang istorya ngayon. Tabla mga kamatyas, wag lang talo. Okay, silipin natin ang standing. Sino na ba ang nangunguna? Nangunguna pa rin po si Fabiano Caruana, 5 points. 0.5 lang ang lamang niya, no? Pero itong sila Gukesh, Pragdananda, Ferusha, 4.5 points. Mga nakaabang yan. Once na bumigay dito si Fabi, uungos yung mga nasa likod na yan. Ako, yari na. Okay, MVL, Nepo, 4 points. Abdu Satorov, Wesley So, Giri, 3.5 points. And Bogdan, 3 points. Yun nga lang, medyo malungkot tayo sa side ni Wesley dahil last round na mamaya,
Wala talaga, ang hirap talaga, no? Kailangan siguro talaga ni Wesley magpainit ng makina sa pamamagitan ng matinding training, change oil, kumbaga sa sasakyan, ano? Kailangan ikondisyon at iensayo. Dahil, ayan, kitang-kita natin, napakahirap pong umungos ni Wesley dito sa ganitong level, ano? Parang kailangan pa ng extra something, extra power pa. Yan ang aabangan natin sa mga susunod na tournament. Okay? Pero this time ay tingnan natin kung mapapanatili ni Caruana ang kanyang pagka-champion dito. So very crucial yung kanyang last round. Abangan natin yan mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo at na-update. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo. At sa mga gusto ay English naman po, so doon, lipat tayo sa IM space Roderick space Nava space 2 na channel for English viewers. Yan, marami kasing mga nagtatanong sa akin, Coach, may kaibigan ako, may kamag-anak ako sa abroad na foreigner. Ayan, gustong maintindihan yung iyong ginagawang analysis. So, sinisikap po natin gumawa rin ng video kahit na medyo barok-barok, nag-iinsayo pa lang tayo ngayon, nosebleed, doon sa ating isang channel na para sa English YouTube channel natin. Okay? At don't forget to follow our Facebook page Kamatsas, mga Kamatsas, ha? Yan. Marami tayo, daily uploads tayo doon. Salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.